Dear Madam Native Filipina, pwede po bang humingi ng advice? Naguguluhan po kasi ako. May AFAM po ako ngayon, 1 year na po kami. Na-visit niya na rin ako at nagstay siya dito ng 2 months. Mabait naman siya, kaya lang seloso siya nung nandito siya. Lagi kaming nag-aaway kasi masyado siyang seloso. Tapos nung bumalik na siya sa US, tuloy pa rin ang communication namin. Tapos last month, August 2024, ay nag-file siya ng K1 visa. Kaya lang, nagdadalawang isip ako ngayon kung tutuloy pa ba ako doon. Kasi last week lang, sinabi ko sa kanya na gusto kong magpabili ng bahay para may bahay ako dito sa Pilipinas dahil nagre-rent lang ako. Pero siya naman ang nagbabayad at nagsusupport din siya every month. Madam, hindi siya pumayag. Nagalit siya kasi it sounds like I'm a scammer daw. Ipinaliwanag ko naman sa kanya kung bakit gusto kong bumili ng bahay para may matirhan ang mga anak ko. Mahirap kasi na nagre-rent, sayang lang ang pera. Kaya mas maganda na bumili na lang kami ng bahay para pag nagbakasyon siya ulit dito ay meron na kaming matitirhan. Hindi na namin kailangang magrenta. Pero hindi pumayag kasi sabi niya, hindi ko daw kailangan ng bahay dito sa Pilipinas kasi pupunta din naman ako doon sa lugar niya. Tapos ang sabi niya pa, pag nandoon na daw ako, ayaw niya akong magtrabaho. Paano kaya yon? Gusto kong magtrabaho doon para makabili ako ng bahay dito sa Pilipinas. Kasi nga ayaw niya naman akong bilhan. Maganda kasi kung may sarili tayong bahay na uuwian sa Pilipinas. Ang sabi ko sa kanya, bilhan muna ako ng bahay at ipagpaliban muna ang pag-process ng visa. Kasi ayaw ko siyang makagastos ng malaki. Kasi nga bibili ng bahay tapos at the same time, magpa-process pa kami ng visa. Kaya ayaw, nagalit siya. Ayaw niya akong bilhan. Ang tanong ko ngayon, dapat ko pa bang ipagpatuloy ang relasyon ko sa kanya? Kasi feeling ko wala siyang trust sa akin. Mahal ko siya kaya lang natatakot ako na baka pagdating ko doon ay lagi lang kaming mag-away. Wala naman akong kakilala sa US. Kaya sana mapayuhan niyo ako kung ano ba ang dapat kong gawin. Hello Madam Letter Sender, naguguluhan ako kung bakit sinabi ni AFAM na hindi mo naman kailangan ang bahay kasi pupunta ka naman sa bansa niya. Ibig sabihin lang ba nun, malalaki na ang mga anak mo? Isa pa, kung may dependent or underage ka pang children, sure naman ako na hindi yan pababayaan ni AFAM kasi nga wala ka na sa tabi nila. At since wala ka namang trabaho pagdating sa US, ibig sabihin lang nun, siya ang magsusuporta sa mga dependent children mo. Hayaan mo na lang siya muna sa kanyang desisyon na kung gusto niyang mag-rent, pera niya naman yon. Alam mo sender, no, sablay ka kasi. Tama naman yung sinabi mo pero hindi pa kasi ito ang tamang panahon para mag-demand ka ng bahay. Hindi ka pa kasi asawa. Kaya naiintindihan ko yung sinabi ni AFAM na it sounds like a scam. Naninigurado lang naman siya. In short, matalino siya. Kasi nga ang daming manloloko ngayon. Paano nga naman kung bilhan ka na ng bahay tapos ang ending hiwalayan pala? Di sinong nalugi? Di siya, di ba? Alam mo ba sender, yung mga ibang seryosong AFAM na naloko ay sobrang kawawa. I will give you an example ha. Yung mga AFAM na hindi naman mayaman yet napakabait, inaaabuso lang sa huli. Anong ibig kong sabihin dito? Well, simple lang. Binigay lahat ng demand ng babae, tapos ayun na pressure ng utang. Tapos ang ending, hiwalayan. Napakasakit nun. In short, considered na na-scam. The stress na magiging epekto nun sa kanila ay hindi mababayaran. Isa pa, ang hirap nun makamove on. Kasi every month, may billing ng inutang na pera na na-scam lang pala. And ilang years yun babayaran? Let's say, 5 years ang pinaka-short term. O diba? 5 years, nightmare. Dahil maaalala niya every month yung pera niya na in-scam lang. Actually, sender, wag kang manghinayang sa pera kung gusto niyang mag-rent lang muna. Kasi hindi naman ikaw magre-rent, siya naman, di ba? So ngayon, kung ang pagbabasihan mo lang na sa tuwing uuwi kayo at magbabakasyon ay magandang may mauwian, pwede namang mag-rent muna. Kasi ilang buwan lang naman ang bakasyon, okay? Let's say 2 months lang, di ba? Sometimes kasi madam, no, ang pagbili ng bahay or ang pagpapagawa ng bahay, kailangan ng malaking halaga. Baka naman wala pang ganung halaga si AFAM ngayon, di ba? Hindi naman kasi yan very much important this time kasi hindi pa naman kayo titira sa Pilipinas. Sa Amerika pa naman, di ba? Oo naman, maganda ang may sariling bahay pero hindi pa ngayon kasi ang right timing. Kaya wag mo siyang pipilitin. Sender, gisingin kita ha. Demanding ka po pero hindi mo namamalayan. Halatang napaka-sincere ng AFAM mo. Suportado ka nga nung kayo'y magka-LDR. Pero sa nasisense ko sa kwento mo, kaya ka nagbago ng pag-iisip na pumunta doon dahil hindi binigay ang iyong kagustuhan na bilhan ka ng bahay. Sa palagay ko naman, mapagbigay ang AFAM na yan. Bibili din yan ng bahay sa tamang panahon, hindi pa lang ngayon. Maghintay ka lang muna. Alam mo, imbis na yung patungkol sa bahay ang pinagdidiskusyonan ninyo, mas mabuti pa na yung pagtatrabaho doon ang ilaban mo.
Dahil yun ang pinaka-importante sa'yo pag nakatapak ka na doon. Para naman hindi ka na basta-bastang maaapi. At kung gusto mong may kakilala ka, din mag-join ka sa Facebook page ng Filipino Community at maghanap ka ng kakaibiganin. Ngayon, may dalawang option ka naman Kung ayaw ka talagang pagtrabahuin, dapat matuto kang kumita online para may pagkakakitaan ka kahit nasa bahay ka lang. Isa pa, I'm sure bibigyan ka din naman ng pera niyan, ipunin mo na lang. Pero kung hindi enough ang bigayan ni Afam pag andun ka na tapos wala ka ding online income, din dapat ipaglaban mo talagang makapagtrabaho ka. And ang isa pang option, madam, ay tuluyan mo ng hiwalayan yan. Kasi sinabi mo nga naman, napakasiloso niya. Baka mag-away lang din kayo palagi pag nasa Amerika ka na. Ikaw lang din naman ang nakakaalam kung gaano ba ka-intense yung pagkasiloso ng Afam na yan. Nasa sayo na ang desisyon, madam, kung ano ang ending ng iyong kwentong Afam.